Magandang araw po sa inyong lahat. Oras na lang po ang binibilang bago ang panglimang SONA ni Bongbong Marcos Jr. Mga kaibigan, pero nakakabahala. Dahil kung kayo ay nakakaalala ng kasaysayan, ang diktador na ama nitong si Marcos Bangag Jr. ang ginawang dahilan para deklara ng martial law noong September 21, 1972, di umano ay ang pag-ambush kay Juan Ponce Enrile sa isang pangmayaman na subdivision na nangangalang Wakwak Subdivision. Bakit ko po binabanggit ito ngayon? Well, ako po'y nababahala na oras na lang ang binibilang bago ang SONA, di umano, meron na discovering improvised explosive device sa Senado. Abay, ano ba ho mas matindi? Ang di umano na banta na pag-ambush kay JPE na naging dahilan sa pagdedeklara ng martial law o ang isang improvised explosive device na nasa premises ng Senado? Sa akin po, baka nga mas matindi pa itong bomba sa Senado bilang dahilan para magdeklara ng martial law. Bakit ba ho magdedeklara ng martial law? Well, itong SONA ito, ang problema ng Bangag Jr., wala po siya mabuting balitang maihahatid sa taong bayan. Kung siya ay magpupumilit sa kanyang report na marami siyang nagawa, lalo lang mabubuisit ang taong bayan. Record tindi po ang pagkagutom at pagkahirap ng mga Pilipino bago siya mag-SONA. Ang piso, pinakamahina sa kasaysayan. Ibig sabihin, lalo pang tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil nagiging mahal ang mga inaangkat natin kasama ng gasolina at iba pang produkto. Gasolina at bigas, inaangkal po natin. Bukod pa po dyan, talaga naman pong ang paglugo na ekonomiya ay bumagsak. Hindi po makakamit ang 4% growth dahil 2.3 lang po ata ang first quarter growth natin. Ibig sabihin, mahina ang pag-unlad. And yet, ang pagtaas ng presyo ng bilihin ay napakabilis. Nasa 6.8 po ang percent ang ating inflation, mas mataas sa inaasahang 4%. So kapag ang paglago po ng ekonomiya ay mas mababa kesa sa inflation, yan po tinatawag na stagflation. Nagiging stagnant ang ekonomiya at nagiging mas mataas ang presyo ng bilihin. Ibig sabihin po dyan, doble hirap ang ating mga kababayan. Ang korupsyon, wala pang solusyon. Aba, isang taon na mula nang sinabi ng presidente, mahiya naman kayo. Well, wala pa po talagang nakakasuhan na tinatawag nating big fish. Pati po yung kanyang sinasabi, pinapangako, nakakasuhan na ang kanyang pinsang buo na hindi naman po pwede mangurakot kundi dahil sa kapangyarihan na ibinigay ng presidente mismo sa dating House Speaker, hanggang ngayon hindi pa nakakasuhan. Ang nagawa lang pa po ng Ombudsman ay magrekomenda ng preliminary investigation para nga kasuhan itong si Martin. Pero napansin nyo ba, pagdating doon kay Marcoleta at kay Mike Defensor, walang preliminary investigation. Kaso kaagad, sampa kaagad, warrant of arrest kaagad. And yet, nais ni Bangag Jr. na tayo'y paniwalain na seryoso siya na parusahan ang mga nasa likod ng flood control scam. Well, kung talagang seryoso siya, magbibitiw na siya at voluntaryo na siyang papasok sa kulungan dahil alam naman nating lahat, siya talaga ang arkitekto ng flood control scam. Siya ang nagpa-insert ng 100 billion kay Zaldico nung nakalipas na budget. Si Zaldico nag-deliver ng 25% na kickback sa kanya na pinatunayan at pinanindigan ng Brave 18 plus 4 na mga Marines. Wala po talaga mangyayari sa krusada laban sa korupsyon dahil walang ganyang krusada. Ang korupsyon nagmumula sa pinakamataas na opisina ng bayan, hindi po yan masusugpo hanggang hindi magsilbing halimbawa ang pinakamataas na opisyalis ng bayan na talagang siniseryoso ang malinis na pamumuno. Meanwhile, habang nabubuhay ng marangya ang mga kurakot at mga buwayang mga politiko, pinangungunahan na ng presidente, talaga naman pong pahirap ng pahirap ang buhay ng mga Pilipino. Ngayon po,
mahigit na o nakakarami na sa ating mga kababayan ang nakakaramdam ng pagkagutom. Ang kuryente po pinakamahal sa ating rehiyon. Ang ating gasolina pinakamahal sa ating rehiyon. Ang mga dayuhan na namumuhunan, pinakakonti po ang destinasyon ay Pilipinas. Nauunahan na po tayo ng ating bansa, ang ating mga karatig bansa na dati-rate ay nasa hulihan lang natin, mga bansang Vietnam at Cambodia. Tuluyan na po tayo naunahan ng Vietnam, pero sa tingin ko, ilang taon na lang, lalo na kung mananatili pa itong Marcos Bangag, mauunahan na rin tayo ng Cambodia. Wala na po halos turistang dumarating sa ating bayan. Bakit? Kasi po ang panlabas na relasyon natin, tinatrato nating kalaban ang China dahil nga po sa kagustuhan ng presidente na malihis ang atensyon ng ating publiko sa issue ng korupsyon, sa issue ng walang batid na pagtaas na presyo ng bilihin, sa issue ng kawalan ng trabaho, kawalan ng pag-asa ng ating mga mamamayan. In other words, dinadala po tayo talaga sa isang digmaan para lamang malihis ang issue dahil ang issue, korupsyon at ang pagiging inutil ng presidente. Anong mabuting balitang sasabihin niya? Pati po yung ating batas na universal healthcare, Supreme Court na nagsabi, mali ang ginawa na ang universal healthcare ng mga pondo para sana sa libreng paggamot at libreng gamot ginamit para sa flood control scam. Anong mabuting balitang ibibigay niya sa atin samantalang ang Korte Suprema ngayon ang nagtatanong saan ang galing ang mga 500 billion na mga pondo na hindi naman nakasaad sa National Expenditure Plan o yung budget proposal ng presidente at isiningit lamang na walang record. Paano mangyayari na ang 500 billion na isisingit sa pangtaunang budget nang walang kahit anong record? Ang Senado, ang Kamara de Representante, o di naman kaya ang Committee on Appropriations at Committee of Finance ng Senado. And yet, itong budget pong ito ay nanggaling at pinirmahan mismo ni Marcos Bangag. Nasaan ang transparency na pinagyayabang ng presidente? Siyempre po, ang lahat na ito, ang lahat ng krisis natin sa korupsyon, namulat ang ating mga mata dahil sa nauna niyang pagyabang na napakadami na raw niya, 4,000 plus flood control projects na ang naisagawa ng kanyang administrasyon. Matapos ang 4,000 plus na mga flood control projects, patuloy na lumalangoy sa tubig baha, lalong-lalo na ang sektor ng mga mahihirap na Pilipino dahil ang mga flood control projects linamon ng buwaya kesa po naitayo para pakinabangan ng mga mamamayan. Ang mga gabinete, patuloy ang rigudon. Ang mga sensitibong mga posisyon, Secretary of Health, kung saan ang talagang mandato ay ipatupad ang ating batas na isinulong at naisabatas na universal healthcare para libreng gamot at libreng paggamot, hindi po nagagawa dahil patuloy ang rigudon ng mga namumuno sa Department of Health na inuuna ang pagyaman at pangungurakot kaysa ang kalusugan ng ating mga mamamayan. 10 pa sa kanyang mga kalihim ang hindi dumadaan sa commission appointments. Ibig sabihin, wala pa talagang mandato galing sa taong bayan na mamuno ang mga kalihim, kaya hindi po tayo nagtataka na wala talagang programa na isinusulong ang presidenteng ito dahil niwala siya talagang makuhang mga taong matitino na magsisilbi o di naman kaya mga tao na papasa kapag sila ay talagang sinuri ng Commission on Appointments. Bagamat napakadilim ng kinabukasang hinaharap ng mga kababayan natin, ang inaatupag ng mga presidente ay ang kanilang patuloy na tangka na pabagsakin ang Vice President Sara Duterte bilang pinakamalaking banta sa kanilang ninanais na Marcos Forever. Saan ka naman nakakita? Sinusuka na at negative 59 trust and approval rating ang Bangag Jr., nagnanais pa ng Marcos Forever.
Hindi ba talagang saksakan ng kakapalan ng mukha yan? Na sukang-suka na siya, nagpupumilit pa. At hindi lang yan, sa kanyang pagpipilit na siya ay manatili sa pwesto bagamat siya ang pinakapalpak at tanging bangag ng presidente ng Republika ng Pilipinas, sinisira pa at pilit na pinababagsak ang ang kaisa-isahang opisyal sa bayan na pinagkakatiwalaan at pinagmumula ng pag-asa ng mas mabuting kinabukasan, yan ang Inday Sara Duterte. Bakit hindi dalang pagluunan ng pansin ang mga pulisiya na maging kasagutan sa isyu ng korupsyon? Bakit hindi nalang tutukan ng Senado ang isyu ng walang tigil na pagtaas na presyo ng bilihin na hindi dapat isisi sa panlabas na digmaan kung hindi sa mga pulisiyang palpak, lalo-lalo na ang mga pulisya na hindi po nagbigay ng kahit anong pag-unlad sa sektor na inaasahan ng pinakamalaking sangay ng ating lipunan, ang sektor ng agrikultura. Bakit inuubos ang 25 million a day ang oras ng Senado sa impeachment, gayong ang kanilang basihan ang pagtataksil sa sinumpaang katungkulan, ang katotohanan, ang pinapatalsik dahil dito sa ganitong dahilan, ang siyang kaisa-isang pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Nasaan ang pagtaksil sa tiwala ng taong bayan kung siya pa rin, BP Sara, ang pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan? Nasaan ang konsyensya na politika at mga parties ang isinusulong kesa ang kakapakanan ng mamamayang Pilipino? Madilim po ang estado ng ating bansa ngayong araw ng State of the Nation Address. Ang tanong, ano ang iyong mga solusyon? Itigil na ang mga pagsisinungaling na alam naman ng sambayanan na puro kasinungalingan nga po. Wala pong pagyayabang ang matatanggap ng taong bayan habang nananatiling gutom ang mga tiyan ng ating mga kababayan. Wala po talagang pwedeng masabing mga gains ang pamahalaan nito habang ang taong bayan lumulutang sa tubig baha, bagamat trilyones na ang nagastos para sa mga flood control projects. Ang aking pinagdarasal, 2 taon pa ang termino nitong presidenteng ito. Bakit pa tayo mag-aantay ng 2 pang taon ng pahirap na alam naman natin na walang kakayahan na magbigay ng mas mabuting kinabukasan ng presidente dahil siya ay bangag? Simple lang po yan. Ang pagiging bangag ay isang seryosong sakit, banta sa kalusugan at balakid para siya ay gumanap ng kanyang katungkulan bilang presidente. Sana naman, wag na nating antayin ng 2028 dahil baka pagdating nun, hindi lang negative 90% na ang trust at approval rating ng presidente, baka wala ng Republika ng Pilipinas. Ang tanging bukang liwayway, Inday Sara Duterte, at ang mandato ng taong bayan na tama na, sobra na. Nasa ating kapangyarihan, mga kababayan, bilang soberenya, ang sipain muli ang isang presidente na balakid imbis na solusyon sa problema hinaharap ng taong bayan. Ano pang inaantay natin? Na makulong pa ang karamihan ng mga nagsasalita laban sa korupsyon at pagiging bangag ng presidente? Ako po, kasama si Pastor Apollo Kibuloy, ang isa sa pinakaunang tinarget para ikulong. Hindi po ako pumayag dahil hindi po ako magpapakulong nang wala po akong kahit anong kasalanan, lalong-lalo na wala namang nagrereklamo sa akin sa krimeng na di umano ako'y ginawa ko, ang krimen na syndicated human trafficking. At the same time, aantayin pa ba natin na ubusin ang mga senador na siyang nagtataguyod na kapakanan ng bayan?
Inuna po nila si Bato de la Rosa. Then, sinunod si Jinggoy Estrada. At ngayon naman, Rodante Marcoleta. At nakatutok ngayon ng atensyon ng mga puwersa ng kadiliman kay Alan Peter Cayetano. Hanggang kailan tayo mag-aantay? Hanggang maubos na ang hanay ng mga tunay nagmamahal sa bayan na naninindigan laban sa mga bangag, laban sa korupsyon, laban sa kapalpakan sa gobyerno. Hanggang kailan, kaibigan? Ang sagot ay nasa iyong mga kamay. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong spokesang bayan nagsasabi, I love you Philippines, with the only country that I have, with the only country that I will love. Bye for now, and God bless the Philippines. Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Narito po kami ngayon sa bahay ng isa kong matalik na kaibigan dito sa Vienna. Sa labas po siya ng Vienna, pero napakagandang lugar, no? At kami po ay nagba-barbecue. Talaga naman pong kapag ikaw ay nasa malamig na lugar at magandang panahon, pinagsasamantalahan, no? Talagang nagdibilad sa labas. At ngayon po kami nagba-barbecue. Napakadami ko pong nakaing liempo, no? At sa ngayon, patuloy pa rin ang pagkain at meron kaming halo-halo bar, parang nasa Pilipinas din. Anyway, alam ko po na napakahirap ng buhay sa Pilipinas ngayon, so pasensya na po. Pero hindi naman po nawawala sa isip at sa damdamin natin ang ating mga kapwa Pilipino na alam natin na naghihirap. Alam niyo po, no, ang daming mga pangyayari ngayon, no? Pagdamat si BP Sara ay talagang patuloy ang kanilang pagtatangka na pabaksakin, lumabas na naman ang survey, no? Mahigit 20 points ang agwat po niya kay Lenny. Alam niyo po, ibang klase talaga itong si BP Sara, no? Ang akala ng mga kalaban, kapag sila ay nag-impeachment, nangyari kay BP Binay na bumagsak ng bumagsak hanggang hindi na nga nanalo para presidente. At lumabas ay si Tatay Digong na wala namang akalain maging presidente. Walang pagkakaiba po kasi ni BP Sara, kahit anong sirang gawin nila, wala naman silang mapakitang tagong yaman. Ibang klase naman kasi nakita ng taong bayan, yung farmhouse ni VP Binay na parang Disneyland, no? Wala namang ganun si BP Sara, no? So, ang epekto ng kanilang impeachment, imbis na bumagsak si BP Sara, lalo pang tumaas. Naalala nyo na yung isang survey, bago itong last survey na impeachment, malapit na si Lenny. 10 points na lang ang diferensya nila. Ngayon, more than 20 points ang diferensya. Nagpapakita po talaga na habang ginigipit itong si BP Sara, lalong napapalapit sa taong bayan. Kasi alam naman natin na habang humihirap ang buhay, kinakailangan magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon tayo ng bagong leader. Pero siguro bukas pag-usapan natin yung mga surveys na yan at kung ano mga ibig sabihin yan para sa kandidatura ni VP Sara at sa ating kinabukasan bilang mga Pilipino. No? Pero ngayon, ang gusto ko pong pag-usapan kahapon nung Biyernes pala, nagbutuhan ang mga miyembro ng ICC na sibaki na yung ICC prosecutor na si Karim Khan. Ako po, ang sama ng loob ko dyan, talagang dinideklara ko naman po, may sama ako ng loob dyan, siya po yung nag-object nung ako dapat ay papasok bilang isang abogado at ang sabi niya ay nako yan ay maraming kaso sa Pilipinas, pag yung papasukin bilang abogado yan. Yung mga panahon na yun, wala naman akong kaso, no? Congressional warrant of arrest lang. Ngayon, siyempre, meron na mga kaso, so naitindihan po kung ang hukuman, baka magkaroon ng atubili na papasukin ako bilang abogado ni Tatay Digong, no? Kasi tanim kaso na yan. So hanggang hindi mag-grant ang aking asylum, mukhang wala akong pag-asa na payagang pumasok na hukuman. Naantay naman natin yan, pinagdadasal natin yan at sana nga mangyari na sa lalong mabilis na panahon. Dahil ang importante sa akin ay yung makapanayan man lang si Tatay Digong, no? Matapos ng halos 2 taon na narito ako sa labas ng kulungan niya na nag-aantay para siya ay makausap at makapiling. Pero kahapon nga po, ang mga miyembro ng ICC nagbutuhan, tsugiin itong si Karim Khan. Well, dahil doon sa pagtututol niya sa akin, I find no sympathies for him. Ang sinasabi niya, gawain lang daw yan ng mga estado ng Israel dahil at saka ng Russia dahil daw ay kinasuhan niya si Netanyahu
at saka si Putin. Pero ang katotohanan naman, wala naman pakialam yung Israel at saka yung Russia sa ICC dahil ni minsan di naman sila naging miyembro. So bakit pa kinakailangan siyang balikan? Dahil alam naman nila, hindi nila malilitis itong si Netanyahu at si Putin dahil ni minsan hindi sila naging miyembro. Bagamat, yan din po ginagawa nila kay Tatay Digong. No? Hindi lang tayo miyembro, nagpipimilit pa na litisin si Tatay Digong. Pero ang importante na pag-usapan natin, kaya siya tinanggal dahil nga dun sa kanyang pagiging manyak. Na minanyak niya yung isang batang abogado na nagtatrabaho para sa kanya. Ibig sabihin, meron talagang depekto ang pagkatao nitong si Karim Khan. Ang tanong, paano kaya nakaapekto sa kanyang desisyon na sampahan ng kaso si Karim Khan at humingi ng warrant of arrest yung kanyang depekto sa pagkatao? Kung yung kanyang depekto ay pagkamanyakis, hindi kaya meron pa siyang ibang depekto sa kanyang karakter. Una-una, alam na natin na nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya kasi bagamat siya ay naging prosecutor na at siya ang nagsimula ng investigasyon laban kay Tatay Digong, itinago niya na nung nakalipas na panahon pala, nag-abogado na siya para sa mga di umanong mga biktima ni Tatay Digong sa drug war. Kaya po bawal yon kasi nga po sa sistema ng ICC na dapat ganyan din ang tingin ng mga prosecutors. Ang trabaho nila ay hindi lamang para kumuha ng ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala. Kinakailangan kumuha rin ng ebidensya na nagpapatunay ng walang pagkakasala at kung marami talaga yung ganyang ebidensya, irekomenda na i-dismiss ang kaso. Paano pala yung dungi sa pagkatao ni Karim Khan, merong ang aligasyon na nanggaling kay Zaldico na nagpalabas siya ng 2 million. Hindi natin alam kung kanino napunta yung 2 million. Ang alam lang natin, sabi ni Zaldico, ibinigay yung $2 million kay Trillanes. No, hindi natin alam kung yan ay binulsa ni Trillanes. Pero siyempre naman, dahil nandiyan nga yung mga investigador nila, may posibilidad at hindi natin maaalis sa ating isipan na talaga nakarating din sa mga ICC investigators yan. Kasi nga, parang wala silang kahit anong ebidensya na magpapakita sa kawalang kasala ni Tatay Digong na kinonsidera. Lahat na lang ay ebidensya na pinroduce at itinuro ni Trillanes. Alam nyo, yung sistemang ganyan, mali na yan. Hindi dapat ganyan ang investigasyon ng mga prosecutor na sa isang tinatawag nating inquisitorial system kasi ang trabaho ng prosecutor, silang kakalap ng ebidensya either sa pagkakasala o sa kawalang pagkakasala. Ay naging one-sided. Kaya tuloy, nagkaroon ng dungis ang buong investigasyon ng ICC dahil hindi mo mahihiwalay yung proseso na ipinatupad sa ilalim ng isang tao na ngayon ay sinesanti na ng mga miyembro ng ICC dahil hindi nga mabuti ang pagkatao. So paano natin ngayon maaasahan na nagkaroon nga ng patas na investigasyon samantalang merong andungis sa pagkatao nitong si Karim Khan? Di ba? So ngayon, dapat siguro buksan din ng Assembly of State Parties yung investigasyon at lahat ng mga ginawang investigasyon ni Karim Khan. Kasi nga, ang dungis ng pagkatao, kahit saan mo ang aspetong tignan, basta may dungis na yan sa buong pagkatao niya at sa lahat ng kanyang mga ginawa. Pero habang ang nagkaroon ng desisyon na sisantihin si Karim Khan, meron na namang isang bansa na Latin America sa Venezuela na nagbitiw na rin bilang miyembro ng ICC dahil nga daw ang ICC ay bias. So, itong buwan na ito, ay nako, 5 na pong mga bansa ang bumitiw, no? Nandyan yung Mali, nandyan yung Burkina Faso, nandyan yung Niger, pang-apat ang Venezuela. Tapos before that, siyempre, yung, may isa pang African country na hindi ko maalala kung ano yon pero pang-5 African country na yan. No? Tapos siyempre ang Pilipinas. Yung Hungary, dapat ang kauna-unahang bansa sa Europe na bibitiw, pero since nagkaroon ng bagong eleksyon, pinagpaliban muna ang pagbibitiw. Pero dahil nga sa ginagawang kampanya ng Amerika na ang pangako talaga nila brick by brick, talagang bubuwagin nila itong ICC, diyan po nabubuhayan tayo na kapag wala ng ICC, wala naman silang gagawin, wala na silang alternatibo kung hindi pa uwiin talaga si Tatay Digong. At yan naman ang pinagdadasal natin. Dahil nga meron dungis itong prosecutor na nasa likod ng mga kasong na sinampa ng ICC at ngayon ay dinidilig ng ICC, inaasahan natin na ito'y magdadagdag pressure pa dun sa pressure na ina-apply ng Amerika para bubugin ng korte at maging dahilan nga ng makauwi na si Tatay Digong. No?
wag po kayo mag-aalala dahil at the rate na ang Amerika mismo naglalabi para ang kanyang mga alyado ay bumitiw na sa ICC, hindi ako magtataka kung ang African Union ang magsisimula, bukod pa dun sa 5 African states na bumitiw na, 55 member nations yung African Union na yan, baka en masse, no? Mga 20, 30, sabay-sabay na magbibitiw yan. At kapag nangyari yan, dagok yan sa buhay ng ICC dahil una-una, mawawala yung kontribusyon ng napakadaming mga bansa para doon sa operasyon ng ICC. At sa akin, ang pinaka-crucial, yung magiging kasagutan ng Japan dahil ang Japan ang pinakamalaking contribution ngayon sa ICC. Kaya nga ang ICC president ay isang Haponesa. Pero napakahirap naman sa parte ng Japan na baliwalain yung ginagawang panawagan ng Amerika na ang mga aliado nila ay dapat bumitiw na, itigil na ang funding sa ICC at saka ipatupad yung sanctions ng Amerika laban sa ICC at mga opisyalis niya. Alam niyo po, meron lang akong konting sasabihin tungkol sa mga sanctions. Sa ngayon po, nabubuhay pa rin ng ICC kasi karamihan ng mga bangko ng ICC at ang kanilang mga opisyalis ay nandito sa Europe. Kaya naman, naaapektuhan yung pagpapadala ng mga pera ng mga judges at opisyalis ng ICC doon sa kanilang mga bayan kasi dadaan yan doon sa SWIFT system na American system. Pero ngayon talagang pinainting pa ni Trump ang kampanya laban sa ICC. Ang mangyayari dyan, meron kasing batas sa Amerika na nagsasabi na lahat ng mga korporasyon na doing business in the US, pag hindi sumunod sa sanctions ng Amerika, ay po pwedeng maging dahilan din para ipatigil na ang kanilang pagdinegosyo sa Amerika. Sa tingin ko, yan ngayon ang gagawin ni Trump. Sasabihin niya, maski ang mga bangko ng mga opisyalis ng ICC ay nasa Europa, lahat ng mga bangko sa Europa na nagpapadala ng pera sa Amerika o nag-i-invest sa Amerika, pag hindi sumunod sa sanctions, masasanction din sila. So tingin ko, yan talaga yung simula ng kamatayan ng ICC. Kasi ngayon, alam nyo ba, na pati sa email, wala na silang Yahoo, wala silang Gmail. Ang ginagamit nila ngayon ay Proton. Pati sa software, wala na silang Microsoft kasi American yan. Hindi ko alam po anong ginagamit nila ngayon. No? Pero sa tingin ko, yan talaga yung proseso na maiipit ang ICC. Kapag ginamit ng Amerika yung batas na nagsasabi na kinakailangan sumunod sa sanctions ang lahat ng mga dayuhang kumpanya, maski hindi sila principally based sa Amerika. Dahil pag hindi sila sumunod sa sanctions, babawalan sila na gumawa ng kahit anong negosyo dyan sa Amerika. Well, ang Pilipinas po, nagsabi na hindi sila makakasunod daw dun sa kagustuhan ng Amerika dahil ibang ating pulisiya. Yan po yung yabang ni Marcos Jr. Napalibasa, akala niya, importante siya sa Amerikano dahil pinapagamit niya mga teritoryo, pwedeng baliwalain ang kagustuhan ni Trump. Pero sa tingin ko nga po, ang kasagutan, kung gagalangin ng Amerika yung ganyang kasagutan ni Bongbong Marcos ay nakasalalay doon sa magiging relasyon ng Amerika at ang China. Dahil kung ang relasyon naman ng Amerika at China ay maging mabuti, di na nila kinakailangan ng Pilipinas para maging unsinkable warship. At kapag nangyari yan, makakatikim talaga itong si Trump. Abangan lang po natin ang susunod na kabanata. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Nakakataba po ng puso, no? Na meron tayong 3,421 live viewers. Salamat po at sinamahan niyo ako sa araw ng Linggo kung saan kayo nagpapahinga. So hanggang bukas po, ito inyong spokesman, Harry Roque, nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye for now.